42. Let's read responsibly. Sabag-sabag. Alright? John chapter 1, verse 35, the Bible says, again the next day after John stood, and two of his disciples, alright, verse 37, and the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto them, what seek ye? They said unto him, Rabbi, which is saying, no, interpreted, Master, where dost thou? He saith unto them, come and see. They came and saw where he dwelt, and abode him that day, for it is about the 10th hour. One of them which heard of him and followed him, and Simon Peter brother. He first bindeth his own brother Simon, and said unto him, we have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And they brought him to Jesus, and when Jesus heard of him, said, Simon, ang Diyos magpakamay sa pulong. Let's have one prayer. Again, Lord, thank you so much again sa pagbasa sining ang pulong. And Lord, we pray, kaya po ng Espiritu Santo, magahikot, magkatrabaho sa among tingin pusoon, kung sa lalawag mo kumos nga lagad, sa pagwali sa imo mga pulong siningaga. And again, Father, pakamisagya po ng mga kultura, patuloy sining na doon. May protection blessings be upon us this day. Give us good fellowship. Forgive us for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please take your sins. Kung atong tulungan mga hinigog, as what I have said, this month, we talk about evangelism. Amen. Or soul winning. The importance of winning soul. In our Sunday school, we talk about the truth about hell. So this morning, mga hinigog, kung atong tulungan na rin, sa sininga aga ang mensahe na atong pagkatunan, the traits of a successful soul winner. The traits of a successful soul winner. Sa atong ibasa na rin mga hinigong mga passage, doon na atong makita na Andrew, kintalaya si Pedro. Kasi nang silindali pala, kay ako na sa Juan ang Bisaya. Ako si Kristo. Nagungkong si Pedro, kay Andrew siya utod, kag nagkato kay Kristo, and ginawa what happened after that? Si Pedro man, nagsunod kay Kristo. So the point mga higugma is this, mayroon mong babasahin sa inyo dito ng mga biography ng mga well-known sa Amerika at sa Inglaterra. Si Ed Kimball actually is a Sunday school teacher. Ed Kimball. He won a young fellow to the Lord, and God that watched him up, the new convert got the secret of the Lord's power upon his life. Kang ina na Sunday school goer, walang iba kundi si D.L. Moody. Si Ed Kimball ang Sunday school teacher. That's why kamo nga nagatudlo sa Sunday school, kamo nga nagatudlo sa extension classes, don't take things for granted mga hinigugma. Kay wala ka kay malo out of that Sunday school goer or extension class goer, wala ka kay malo kung sino idara ang tawgon sa Diyos, kay usaron sa Diyos sa pagwaring pulong sa Diyos. Amen? So, Ed Kimball, an ordinary Sunday school teacher. Ginawa niya ang iyang responsibilidad, and then by God's grace, na nakabaton sa kaluwasan si D.L. Moody, kaya na-challenge sa Sunday school, and what happened to D.L. Moody? D.L. Moody is a well-known preacher in America. Actually, meron siyang D.L. Moody press, printing press. Okay? And after D.L. Moody, nag-evangelize si D.L. Moody sa America, kaya nagsugod sa Inglaterra. There in England, Frederick B. Mayer heard of his message. And one of the illustrations that Moody used did not at first steer Brother Mayer's heart after siya nag-preach. But one Sunday school, ang teacher nagpalapit sa kay Mayer, kaya sila, Brother Mayer, yung ilustrasyon na lang ginahambal sa ato ni D.L. Moody, madamong mga kababayan na pamatagod, kag mga lalaki nga
panahon, grabe ang ila nga nabatsaga nagahog sa Dios. Kinlamugay sa Dios ang ila nagipusupon. Kag ano silin nila? Kag ato mga kabataan nagbaton kay Kristo, naghilibingon, kag nagsurrender sa kabuhi nila sa Ginoo. After ato nabatian ni Mayor, dito nagsugod ang ginatawag na apektuhan si Mayor sa testimony sa mga pamatanon. And after LB Mayor, naapektuhan sa testimony sa itong mga pamatanon, ano ginihimo niya? Nagkaroon siya sa spiritual blessings through testimony. Kaya importante pala ang testimony. Amen. Ang unang paginabata diri sino gusto maghatag testimony, hindi ka mo magkuya-kuya. Amen. Kasi pag ikaw nag-testify sa kaayo sa Diyos, ang iba mahangkat kag ma-challenge sila, magpadayo pangalagan sa Diyos. So si FBB yung nag-challenge sa mga testimoniya. And you know what? He was invited to come from America, from England to America. He came and went to Furman University to preach the Word of God. And one young fellow, the student body, had decided, may aray isang ka-estudyante sa student body na kasi nagmauntat ako sa ministry. Untat sa eskwela sa Bible School. After he heard the message of FB Mayor, you know what, ini nga lalaki, nagkaroon sa challenge kag kalayo sa tingin pusoon niya, kag wala na siya nag-untat, but rather, he continued the calling of God in his life. Sino na? R.G. Lee. Isa sa mga kinakilala, well-known preacher in America. R.G. Lee. Then after every mayor went to preach at another location, okay? Sa isang service, may alam ang liwat o matagon na nag-angkot liwat sa kalayo to evangelize. Alright? The England and the Mid-Atlantic coast. At iya, mga hindi ko mag-iyang alam, si J. Wilbur Chapman ang pangalan. And after kay Wilbur Chapman, he preached, and you know what, after his preaching siya crusade, and you know what sila na-cover? Ang baseball player staff, Billy Sunday. Billy Sunday is a baseball player. Major League. Kaya si Billy Sunday pag nagwali, ali mo naga-baseball. Huwag nagapahin mo yung sa pulpito, gadalagan, gaslide, kamahako ka na siya magwali, yan kayo daw na, gabat lang pala. And you know what? Only Billy Sunday preached sa mga kabaret sa Amerika. Yeah. He preached one location sa Amerika na prostitutes, mga bars. He preached hard. Because of that fire na ginawa ni Wilbur Chapman sa iya alam. And you know, after that, magbagot sa Ginoo, ang iya, ang bouncer, ang mga prostitute, ang mga parokyano, you know what, after that next day, ang lahat ng bar sa sinang na doon, close. And after Billy Sunday, the influence ni Wilbur Chapman, you know what, ano man ang sunod? Si Mordecai ang nag-challenge sa kabuhi naman ni Billy Sunday. At si Mordecai, mga hinigong na when he preached in Kentucky, Billy Graham, the well-known evangelist in the whole world. At alam mo, kilala niyo yun? Billy Graham. And you know what? Because of Mordecai, Billy Graham surrendered his life as a full-time evangelist worldwide. And because of that, mga hinigong from one nobody, one other nobody, and started a series of dominoes na madamo ang nagkalaluwas. Amen. Kung iti-trace mo, because of Ed Kimball. Amen? And you know what, mga hinigugma, whether you like it or not, they turned upside down ang Amerika at ang Inglaterra. And because of that, mga hinigugma, damo, milyon na mga katauhan ang nagkalaluwas, katagbago ang kabuhi nila, kasi sila nakatalubado sa kabaturan, and until now, they've been used by God sa likoton sa Diyos. What's my point, mga hinigugma? My point is this: we have no idea
kung sino gagamitin ng Diyos sa buhay natin. We have no idea, maybe through our lives, makadalantas ang inyong abyan dire, maluwas, ma-challenge, nagkakagabuhi sa Ginoo, and after that, tinusal sa Diyos sa mga nalangkong ng ministeryo. What a great blessing. Ang muna ginasiling ko si Diyos, isang batagan ba, hindi mo niya pag i-take things for granted. Amen? Isang batagan ba, we need to give our best. Why? Because God can use them. Kaya hindi kayo magsiling, Pastor, why mo yung pulos? Hindi ko kabalo mag-soul winning. Hindi ko yung kabalo mag-wali, magtutong pamataan. Hey! Sino ba kabalo? Amen? Kaya kung titingnan natin, mga hinigugma, ang sabi ng Panginoon, God uses the foolish things in this world to confound the wise. Amen. Yung foolish things na hindi na mga buwang-buwang ha? Hindi. Ang ibig sabihin na yung daw mga, ano tawag na gani? Yung mga parang, mga indigenous, ano tawag na? Indigenous. Hindi, yung mga, from materials pa lang ng mga indigenous materials. Yun ang ibig sabihin ng foolish. Daw, hindi lang mapuslan. Eh kung titingnan ko, sa muna sa kabuhi ko, hindi magiging mapuslan eh. Amen? Kaya sa una pa lang, sa hubit pa lang ko, kung napuslan ako sa ginikanan ko, sa susyudad, eh hindi kayo magpastor. Siguro, politician ko yan. Pero kung hindi ka mapuslan sa susyudad, ay ginusar ko yan sa Diyos. Amen. Amen? Ang magaling kong tuloko natin, we spend lots of money, effort, and time for the youth camp because I'm looking forward out of the camp. May mga young people na maribay, may mga young people magsurrender sa kabuhi sa Diyos, may mga young people na usaran sa Diyos, sa pagwali sa pulong sa Diyos. And I'm very thankful na ako, taribay. Ang mga kasipahan ng mga pastor, sila nila sa akin, Pastor, salamat kid, aramon mga young people rin, taribay kid. Sabi ko, thank God for that. May nakabalo mga hinigugma. Kung ano matabo sa mga kabuhi, sa mga pamatagpunta. But the only thing that we need to do is to pray and to tell them that God loved them so much. Ano ang importante na? Kaya kung tulungan natin mga hinigugma, I'm looking forward out of Shalom Bible Baptist Church. May magtuhaw naman magpusintahan. I don't know, ining mga yaman natin dito, I don't know. Kung tawag sila sa Diyos sa ibang nasyon, kag maging missionary, kag kusarot sa Diyos ang ilang kabuhi, why not? Kaya ang ilang, kapag in-trace ang ilang nga road, tinaghalin sa Shalom Bible Baptist Church. Tinagsalamang sila Bible Baptist Church sa Handumanan. Tinaghalin sa Handumanan sa La Carlota. Tinaghalin sa La Carlota sa Cebu. Tinaghalin sa Cebu sa Amerika. Kaya kung merong pastor dyan ngayon, dago ni ginagyan. Because one day, pare-pareho lang ta, nagkakabati ta, pare-pareho lang taga-puko nila, pare-pareho lang ta, kapasaway. Pero salamat sa Diyos, may isa ka tawagin mo sa nabo ni subok. Amen? So mga hindi ko mapuntuloko natin, ang muling natabo sa ibasa natin yung passage. Ako nga looking forward balang araw, hindi sila ni Jason, no? Si Bro, baka balang araw, tawagin to na maging missionary sa ibang bansa. I'm very happy to support them. Ikaligyan ko dyan ako, para lang yatag sila. Oh. Kita na lang si Rodolbe, missionary sa Russia. Ha? Ano ba si Brad Tontoy, hindi kitawag ni Kabrad sa Ginoo, Brad? Mamissionary kami sa Sakay. Ang taga-sagay ba nanay mo, Brad Abi? Taga-sagay na? Oo. Malay mo, di ba kayo sa pao? O, si Brad Ray Marbit, ako sa Ginoo mag-start sa pioneering work sa Handumanan. Ay, tama na ito si Bahan, di lang sa Handumanan. Mission lang. What I want me. Amen? The point is, ako malipagin ko, pag aking kapatid, nag-surrender sa Ginoo.
Si Rodol. Na balang araw, siya naman nakit mo di ka Prince Blau. Amen? Kasi pilakado, panduman ko siya, isend out na sa missionary sa Uganda. Afrikana, Uganda. Mga black people. Folks, listen. Kung tunong mo na ito, mga hindi ko ba, di rin ang sugo ni Tanan. Sa isang katao, nagatag sa tabu sa isang katao. Na ginusan sa Diyos para sa isang katao. Kaginaka sa katao, ginusan sa Diyos, another sa kabusag sa katao. And before you know it, millions of people got saved. That's why mga hindi ko ba, tas hindi nga aga, pipila ka putang atong tunan. Ano pala meron ang successful soul winner? Ano meron siya? Number one, for you to become a successful soul winner, pastor, dapat lahat tayo soul winner. Dapat lahat tayo. Ang pag-soul win, hindi lang trabaho sa pastor. Trabaho ni sa tanan. Natungtuman ko one time sa si Sister Jenny, kininvite pa lang ni Jim Bradley for the first time, Wednesday prayer meeting. Right now, she accepted the Lord as the Lord and personal Savior. Sino ginamit si Jim Brad? At natamo, pagkapapos sila, natugma si Sister Jenny, ang iyaotod na luwas pa ng lalaki si John. Ang iya bata, si iya'y naluwas, mapatay ka langit akilit anay because of you. But because of you, but also because of him. Amen? That's the point, my friend. Kaya number one, ato din makita mga hiniguma, anong meron dapat ang soul winner? Number one, you have a personal relationship, of course, with Jesus Christ. Hindi ka pwede maging soul winner kung ikaw yung wala naluwas. Amen? Amen? Anong karoon isugin mo sa tao, nalungod sa kaluwasan, kung ikaw ibuya, wala magani ka wala kung kaluwasan. Kabalo magtutog sa kanta o sa mga music instrument kung ikaw hindi kabaluman. Amen? Amen? Same scenario. Isa sa mga successful soul winner dapat, number one, you have a personal relationship with Jesus Christ. There is a commitment in salvation, my friend. Okay? Before you can witness anyone, okay? They must know what we are talking about, and you have to be saved before you can share the simple way of salvation. Paano mo sasabihin siya, Abraham, patuna mo na si Kristo kay silid nila, kung mabato mo si Kristo, maluwas ka, laki ka mo. Ako na silid nila, nag-share ka pa. Ikaw yan. Kanay bala sugid ka bala nga, ay naku, sa Japan, sumo kanami sa Disneyland sa Japan. Kanami kayo, mas nami pa sa Amerika ang Disneyland. Magsakay ka to sa niyang mga rides, ang ganda-ganda mo. Ay, kasi niya sa Jagi Jaya, kakanto ka? Wala. Ba't yan? Wala. Medyo humusugid mo. Wala. Pero kung magsugid ka, ay nako sa nagliga, naligo kami sa magtango, katungtaw sa tubig, very refreshing, nag-enjoy din kami yan. Enjoy din mo. Kaya naglakad kami mo. Hindi na sugid, tuod na. Sa nakabagyan iba, naingkit. May kamang kapaghagan. Alam ko hagaron, taka mo, ikot na sa salakyan, ha? Ang mga kinasibla kong planuhan ko hindi madayon. Kung walang plano, kadayon mo. Dito, biga nilin na, may kami bago. Kung nahabla. Pero namin isugid na ikaw naka-experience siya. Na magsugid ka, kapatid, kabalo ka, kadamo problema mo, pero sinususunod si Kristo, kaysa muna mo magkusina, ang kabuhi ko tama kagaron, wala direksyon, sa ibago mo si Kristo, nga kung Diyos ng person manuluwas, sumbong ang kabuhi ko may direksyon, kipagusan doon sa kabuhi ko, kay si Kristo araw na sa bus na ipusuhod ko. Hindi na kilala Bible school. Amen? Sa muna akong perspective sa kabuhi, kalayong gigiya, pero sumbong araw na sa pulong sa Diyos. May problema ako, pakamuyuhan ko lang, sumbang problema ko. Ang unang ginasiling, before ka makasugid pulong sa Diyos sa kaluwasan, ikaw una anay luwas. Amen?
Kasi kung tulong ko natin mga hindi ko ba, magsugid kayo mo yung mga kayo mo naluwas, di marunong tao namin. And also there is a clear testimony about your salvation. Ang iisipin mo yan, ang experience mo details. Tapos ang una, nagkaroon kabuhi mo, bago niya accept to the Lord Jesus Christ in the Bible. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kita mo sa ginuwas ka mo sa Diyos, may ara pagpanibag po sa kabuhi niyo. Sa amat-amat. Amen? And that is the proof, my friend, sa mga tao na sugilan nyo. Right? So, not only that, mga kapatid, na dapat luwas ka, ikaduwa, their priorities is in order. Ano yung mga priorities sa mga soul winner? Number one, they see the sinner's condition. Kaya kasabi ng Panginoon, di ba? Nung nakita ng Panginoon yung multitude, He was moved with compassion. Anong priorities natin sa buhay? Alam niyo, ito nga dahil sabi ko, this month, ang atong na-drive sa church, soul winning. Kaya kina-revolutionize ko ako, mga hindi ko sa pagpagabig sa tarap, kina-take up nato service ko ng impyerno, because amo ni ang rason nga ari kita sa mga simbahan. Amo ni rason nga ginuwas kita sa Dios. Amo ni rason nga may arak sa Bible Baptist Church. Kasi ni ganoon. Our priorities, my friend, we need to see the sinner's condition. Anong ilang present condition? Kapatid, ang kamaturan, ang bawat isang lalakad sa daan, mapatay yan. That is the present condition ng mga tao. Nang nakita mo sila, nakita mo ba sila kami sa nakita ng Diyos sila? Yung mga tao naglalakad ngayon. Nakita niyo ba yung mga tao dyan, the way pagtulong ni Kristo sa ina? Naramdaman niyo ba the way naramdaman ni Kristo? Nung nakita ng Panginoon itong mga tao naglalakad na wala Kristo? Do we have the same feelings? The same burden? Actually, ang kamaturan daw sa wala lang sa atin. Amen? We don't care. We are not bothered. Because sometimes we thought that's the only responsibility and the job of the pastor. Kapatid, hindi na trabaho ng pastor yan. Lahat tayo ginuwas ng Diyos. Sa kadamusan tao sa Pakulo, pastor lang matrabaho masugin pulong sa Diyos. Sa ginabasa ginawa ito ng Great Commission, not only the 12 disciples, but sa lahat ng mga Kristiyano. That's why we need to see them the way Christ see them. The present situation, they're lost, my friend. They're lost. Because when they die, they're going to hell forever. Amen? That's their present condition. How about His prophesied state, mga hinigugma, na walang ibang patutunguhan ang kalansang tao, na wala kay Kristo sa impyerno, kaya ang pinakamasubo, wala kapahuwayan na pag-antos sa linaw makalayo sa impyerno. Mga hinigugma, we need to understand and we need to open our eyes, our spiritual eyes, to see the sinner's condition. They are lost, my friend. And they need Christ. Paano sila magtuo, paano sila magpalapit kay Kristo? Kung di na sila maghiyaan. Ang silig sa Bible, ang tao subong ng bulag sa kalautan, sa kalibutan. Kaya paano mag-iya sa isa ka bulag ang isa ka bulag? That's why the Bible says, for there is no vision, the people perish. You see kung bakit nagkaroon tayo ng youth camp? Because the vision of your pastor simple lang. Ang mga pamatagong na wala maluwas, maluwas. Ang mga Kristiyano ma-challenge mag-alagad sa Diyos.
Amen? And that's my vision right now. That the whole member of Shalom Bible Baptist Church, we can do our part. Your friend, sabi ng Bible, sumpong sa Diyos sa iyong mga kamot, ang ilang mga dugo, kung sila mapatay, magkanto sa impyerno. Totoo na yan. Mag-abot sa lagot, patay niya mo. Kapatid, in just 3 minutes, just 3 minutes, ihatag mo sa abyan mo, ihatag mo sa kilala mo, ihatag mo panahon mo, just 3 minutes, ang tao mo wala pa naluwas. Just 3 minutes. In that 3 minutes, my friend, amo magluwas sa ila sa walay katapusan kapag antos sa linaw ng kalayo sa impyerno. Amen? Just in 3 minutes, my friend. 3 minutes. Kahapos ihambal mga hinigugma. Brad, naganda, makasasala, mapatay na, impyerno tayo mo ng bayan sa lata. Pero si Kristo nagigugma sa atin, nagipatay sa cross, nagpatuloy sa biling ng dugo, kaya palagay ako, hindi gusto mapatay ka, mapaimpyerno ta, ang gusto sa Diyos mapatay ka, langit ta. Gusto mo matulog si Kristo, imo Diyos, kung personal manuluwas, so akong pangamuyo. Lord, ginakilala kong makasasala ko. Kapangayo ko patawad sa akong mga sala. Ugasi ko sa biling ng dugo ni Kristo Jesus, akong ginabato si Kristo, akong Diyos, ang personal ka manuluwas. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Wala pa na 3 minutos abyan. But that very, very short time na ibibigay mo sa tao, kinluwas mo siya sa everlasting punishment in hell. Amen? Number 2, not only we need to see their condition, but number 2, we need to sense the urgency of their need. Because the soul winners know that the night is coming in which no one can work in John chapter 9 verse 4. At ang taling na binigay ng Diyos sa ating lahat, just only 24 hours a day. Tama ba? Yun lang binigay ng Panginoon kasi bukas hindi mo alam kung buhay ka pa o kung buhay pa sila. Kaya nasabi ng Panginoon, today is the day of acceptance. Kaya kung tulungan natin mga hinigugma, may panahon ng pirtahan sa Diyos kasara. Ang bawas at nagsara. Eh walang yun sa may mga ating kay Kristo. Sa wali, hindi Noah. And you know what? Pagtapos mapatay ang tao, that's it. Sarado ang grasya sa Diyos kung wala sila naluwas. Amen? And we all know, my friend, ang atong manuluwas, dapat na magbalik luwag. Kung di mo lang pasahod, wala ang mga internet, ang mga nagkakalatabo, ang sinkholes ngayon, magadabo. Sinkholes. Okay? Ang mga balatian, subong perte na hindi mabalaan din naghalalin. Ebola virus, right? Ang mga krimen hindi magwanta. Patsanay diri, patsanay dito. Hingis ko ay. Ang kabataan, sa nagligad, ang amay ipataya iya bata. Kipulo yan. Nga, kay kinahilagtay niya ang nanay, ito kinaawa niya ito, ipatay sa tatay niya. Tatay sa kabataan, magulutod sa magulutod. Alam mo sabi ng Bible, also rumors of wars, famine, pestilence, drought, tanan. Arak na tanan sumo. Ang ginahulat ko nalang gani, ang paguni sa mundo ni Kristo. Kasi sa Bible, when the trumpet shall sound, oh, praise the Lord, lakarakot. Amen? Ang kanal-ala ni Kristo mga iniguma. Thank be to God, my friend. Pagmuklat matatalangin ta. Pero paano ang natilig? Matitis mo, na-enjoy ka dito, mga mahal mo sa buhay at tutuganos. Amen?
Folks, you need to sense the urgency of their need. They need Christ right now. Nalipay ko galing bla. Sa pagtayo sa dinapon sila din ang Haiti. Ako to ginungnunoy nakatin na dugin na mo ginapangamuyuan. May sakit man sa. Ginusanto sa Diyos na Bible study. Ang uto dinungnunoy naluwas. Amen? Amo na silin ko sa inyo, kung may Bible study ta, dako mabintaha sa inyo panimalay. Because you can gather your friends, and by the grace of God, after the service, makabatigin sila sa kaluwasan. Amen? So kung tulungan ta mga hinigugma, we need to sense, alright, the urgency of their need. Not only that, my friend, and also, we need to seize every opportunities. We need to look always for the opportunities where we can share the gospel. Palagi ka makita sa oportunidad. But you know what, sometimes ang ato malhandog, na inangataw maluwas, kapatid, kaysa hindi pa panahon para sa iya. Don't force them. Kasi minsan na-experiensya ako pag nagsusolwining ka, yung iba na wala ka panilang. Wala ka sa bubog nila bla. Amen? Maybe hindi niya papanahon kapatid. But, our duty is to tell them and to go and to tell them the simple way of salvation. Trabaho sa Diyos ang maghikot. Hindi kita. Maybe after sa ato na mag-istorya, matutakon lang siya, but you know what? Huwag ka kabalo, basi may seed na ito ang nagsulod. Huwag ka kabalo. Pag naka-experience siya, mapasunwinin. Huwag pagkaka-closing prayer, kapululo ng sipol kang luha iya sa ibig. Seryoso. Amen? Ako na palagi. Kaya kung tulong ko na ito, pag ikaw pinaistorya na abya, o sinuba, always look for the opportunity to share the gospel. Ako ito gani sa may pagbabago doon, baka kami isang manok, sa uling rooster, o pretty kainit gidyo yan. Sa sobra kainit, nagsiling ko to sa laki mo, bro, huwag ka magagawa, di mo, kung hindi ba pati ka ito ginaluto, di ba pas, sa ako dati mas yan, pero di ka kainit na rin. And right away, nag-struck sa akong gamay ng impyerno. Bumalik ako sa kotse, kasama ba kita nun? Kumuha ko ng gospel tracts. Siling ko siya, Brad, ako ni ang magluwas sa iyo sa impyerno. Ginawa ko bahay ko. Amen? Pag binasa niya yun, ang pinumagi mo man sa bahay niya. The point mga hindi ko isa ka senaryo dire. And after this, I will close. May isa dire ka lalaki. Actually, hindi siya marunong magbasa. Amerikano. Norin Doray. Ang ginagawa niya, kahit lang siya, kadalasan. Pero may dala siyang isang kabilog ang gospel tract. Magsakay niya, sila niya share, hindi ako ba magbasa? Can you please read this to me? Alright? Habang pinabasa, sa buko niya sa lakyan, o driver mo yung nagabasa, yung gospel tracts. At kung nagbasa, nakaangkod kaluwasan. And after they pray, nanaog naman sa liwat, tabok naman sa piyang kadalan, hitchhike naman siya. Kagsiling niya, Sir, hindi ko marunong magbasa, pwede pakibasa ko eh. For almost 1 year, thousands of people got saved. Ang tao to, hindi marunong magbasa, pero ginamit ng Diyos. Tayo marunong magbasa, marunong magsalita. Anong meron tayo? Anong meron siya na wala tayo? Puso para sa kalagsang tao. Folks, you will be disturbed at hindi ka makakatulog. Every time you meditate health, because may mga labos pa kita, may mga parinti pa kita na wala na luwas. And they need us to share the gospel. Maybe not now, but we can pray now. Maybe not us, but God can send someone
Amen? It's your time. That was si Pablo. Brethren, my heart's desire and pray to God that Israel might be saved. Folks, what will be your prayer request this morning? Hell is real. Atong norin-norin ka kano, by God's grace, in a single truck, dabog na luwas. Abyan, because that man knows ang kalagsang tao magpaipyento. The way he sees man, the way God sees man. The way God feel sina ka mga tao. Same thing na matyagan sina ng norin-norin lalaki sa mga tao. And folks, this morning is that. Do you have unsaved loved ones? Unsaved friends? The best thing that you can do right now is to pray for them. And I know God will do His business sa ila. My request, everybody, to please bow our head and close our eyes. And yet, this is the heartbeat of God ng pagpangamig sa kalan. At sa sininahagas, what I have said, may ara pa kita ng mga abyan, relatives na wala pa naluwas. And this morning, the only thing that we can do right now is to pray for them that God will send someone that can share the gospel sa ila. Or maybe ikaw makashare sa ila, or maybe madala mo sila sa simbahan. But the best thing that we can do right now is to pray for the lost sinners. And this morning, what is your decision, my friend? Can you come and pray for them? Do you have a burden for the lost of your loved ones and friends? This is the time for you to pray and to ask God, Lord, save them. Sila ni Pablo, my heart's desire, I pray to God that Israel might be saved. How about you? Come to the altar. Pray for them. They need us. Hell is waiting for them, my friend. And the best thing that we can do right now is to pray for them. They need Jesus to save their soul. Can you come? Pray for them. Just come and pray. God bless you. God bless you. May kapatid ka pa, mawala ng luwas. Ginikanan mo. Pakaisa mo, tiya, lolo mo. Abyan mo. Abyan ang impyerno oriental. Mag-aantos sa walang katapusan ang mag-aantos. But this morning, the only thing that we can do is to pray for them. Sa among kamisita, hindi aksidente nga ikaw. Lalo ni sa Diyos, kaya malaga ka sa Diyos. Kung ikaw wala ka nakasiguro sa kaluwasan, kabuhi ko ay katapusan maupod sa Diyos sa langit. Sugida ka na mo sa kaluwasan. Ang imo lang ibuon, ipataas ng imo tumakahon. Ahayang ikaw gusto magkanto sa langit, mapatay ka. Kaya hindi mo gusto mapatay, magpa-impyerno ka. Sa siningahan, bisita na mo. Gusto mo ba lang matunod si Kristo? Kaya mo Diyos, kang personal na matunos. Itaasin mo tumakahon. Huligan ka na. Gusto mo matunod si Kristo dahil salamat. Once, sa among bisita, sino pa gusto magpatong kay Kristo? Pero huligan ka na. May ma'am, please share the gospel. So, ako din tayo gospel.
Ginoo, salamat sa kaluwasan na ginatag mo sa akin. Salamat, Ginoo, nga ginhatag mo kabuhi para sa kabuhi namin nga walang pulos. Maging mo pinustanon, Ginoo, si Patuwa. We deserve help, O God. Again, because of your love, you save us from the lake of fire forever. And the only thing that we can do is to thank you for loving us. And I pray this morning, O God, give us the same prayer to the soul of the lost people, O God. Give us prayer, and we pray for our loved ones, for our friends who are not yet saved. Lord, I pray, send someone to share the gospel. Or maybe use us, O God, to share the simple way of salvation. So, Father, again, I pray this morning, thank you so much again for your message. And even thank you so much again, dear Lord, for the challenge. Help us, Lord, to be your instrument, to be a soul winner. Bring back all the glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The people said, Amen. folks, that's the reality why we are here. To be a blessing and to be a help to those who are not yet saved. That's our main business in this world. Kung pangamuyo ko, pabay pang bilog ang tumanan, makapatingin pulong sa Diyos. Okay? That's why I'm planning again to start a campus ministry at Tumanan sa high school. You please pray for that. Because I think they need that. Okay? And we will start again campus ministry. At least marami na akong katulong. Hindi mga teacher natin pwede mo mag-campus ministry sila. Amen? Amen. Pwede sila mag-campus ministry sa call center. Huwag kayo mag-call center, ha? Teacher kayo. Alright? Para walang masama sa call center. Pwede nyo rin magamit yun. Amen? Nakaupo nyo na. No? Yung mga friend nyo sa call center, pag-break, share the gospel. You know what? The world is a mission field. And we are a missionary. Amen? So again, everywhere, kung sino man, saan man kayo, always look for the opportunity to share the gospel. Amen? By this time, magkakuha sa ngapol ka tithes and offering. I request you to please come to get our tithes and offering. You pray first. Let's pray. Manamos lang, Lord God, we hold you on our faces, Lord God, for the message, Lord God. Pero remind sa amin, Lord God, ang urgency, Lord God, for soul winning, Lord God. Subong, Lord God, baka ngayon ang tithes and offering, Lord God. Kaya kami, Lord, kalipay, at sure for part, Lord God, sa pagkalat sa among Lord God. Ikapulog, Lord God, ikapulog, Lord God. Sabay mo, Lord God, kung mag-sell sa among sa bumaga, yun sa kabay pag hindi makabago sa yawa. And Lord God, once again, Lord God, we bring back all the honor, praise, to your name, Lord God. We know, Lord God, without your wisdom, Lord God, we can do nothing. This we ask for Christ, Lord, my Savior, Amen. Amen. God bless you. I should give the tithes and offering.
Alright, so again, young people's meeting at 3 o'clock, our afternoon service 2 o'clock, so please come. Again, we're talking about a series of lessons about the silence and quiet, about the sufferings. So lahat tayo dumarating sa buhay na ganyan, so for you to be prepared, mamaya 2 o'clock in the afternoon. Amen? And we will talk about that. And also every prayer meeting, every Wednesday. And young people, please do come because meron tayong soul winning mamaya. At pangalawa, meron tayong pag-uusapan for fellowship next Sunday. Okay? So please do come at least para makaprepare kita sa ating mga activities. Okay? So by this time, pinapakabay ko palimutan sa pagtindog. Mag-post kita sa pagpangabuyo sa katapusan. Sa akong mga bisita, thank you so much for coming. We really appreciate sa inyong mga pagka-reiterate. I think Shara, may isa pa pala si friend ni Colin. Okay, Shara din na lang mamaya. Okay, let's pray closing. Again, Lord, we bring back all the glory honor to your name. Thank you so much, Father, for the freedom of the Holy Spirit na may nagtatrabaho sa among tagipusoon. Salamat Diwat Amay sa pag-ikot sa among mga tagipusoon. And Lord, again, we pray that give us burden for the soul of the lost people, O God. Help us, Father, to be reminded, O Lord, sa among mga responsibilidad as Christians. We need to share the gospel, you know. And Lord, akong pangamoy, buligi si Kiapo, ng unsaved loved ones na, our friends, that Lord, amon sila malapot, you know. So Lord, akong pangamoy, buligi kami. Pagpulya kami kalipay, may malapot kadalagan sa among tagipusoon. We bring back all the glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Shake hands. Good morning. May pa.